Kabanata 3421. At saka, bakit ko nararamdaman ang presensya ng karma power noong sinubukan kong hulaan ang kanyang lokasyon? Mukhang balak ng karma power na hadlangan akong subukan. Hindi ito maisip ni Radimir. Kahit na maaari niyang baliwalain ang presensya ng karma power, hindi niya maisip ang lahat tungkol kay James. Kahit na siya ay nireranggo na pangalawa sa universo na ito, wala siyang magagawa tungkol dito. Kaya hindi na siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Sa susunod na sandali, siya ay nasa palasyo ni Herschel. Nakatayo sa pangunahing bulwagan. Ikinulong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Young Master." Tumingin sa kanya si Herschel at nagtanong, "Paano nangyari? May nasabi ka ba tungkol kay James?" Bahagyang umiling si Radimir at sinabi habang may suot na malungkot na ekspresyon, "Hindi, wala akong mahuhulaan tungkol sa kanya." Nang marinig ito, natigilan si Herschel. Nagtatakang nagtanong siya, "Hindi mo kaya?" "Oo." Tumango si Radimir. "Walang kahulugan ito," sabi ni Herschel. "Ang makalangit na landas ang kumokontrol sa lahat ng bagay sa sansinukob. Hanggat mayroong isang tao o isang bagay, dapat may mga bakas ng mga ito. Ang landas sa langit ay dapat may mga talaan ng kanilang pag-aral. Kaya bakit hindi tayo makapag-extrapolate ng anuman tungkol sa kanya?" Umiling si Radimir at sinabing, "Hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay walang mga tala ni James sa lahat ng mga tuntunin at kaayusan ng landas sa langit. Parang lumabas siya sa hangin. O marahil hindi siya kabilang sa edad o universo na ito. May isa pang posibilidad. Gayunpaman, maaaring may napakalakas na figure na tahimik na binubura ang lahat ng bakas ng landas sa langit mula sa mga anino. Gayunpaman, siya ay dapat na isang macrocosm ancestral god." Sinabi ni Radimir ang kanyang mga hypothesis. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Herschel. Nangangahulugan ito na si James. Ang banta sa Mount Heavenly Path ay mas malaki pa kaysa dati. Mayroon bang anumang mga anomalya kamakailan sa pamamagitan ng landas sa langit? Tanong ni Herschel. Tinanong ni Radimir, "Aling aspeto ang tinutukoy mo?" Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni Herschel, "Anumang bagay na nauugnay sa Mount Heavenly Path." Sinabi ni Radimir, "Hindi naman. Ang lahat ng nauugnay sa mga panuntunan sa pagpapatakbo ng Mount Heavenly Path ay gumagana gaya ng dati. Walang anomalya." "Nakita ko. Na-dismiss ka." Bahagyang kumaway si Herschel. "Naiintindihan." Tumango si Radimir at tumalikod na para umalis. Nang bumalik sa kanyang tinutuluyan, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At hindi mabilang na mga panuntunan sa pagpapatakbo ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga patakarang ito sa pagpapatakbo ay mga linyang nagsasalubong sa isa't isa. Kahit na tila komplikado ang mga ito, ang bawat linya ay may pinagbabatayan nitong mga koneksyon. Habang pinapanood ni Radimir ang mga patakarang ito sa pagpapatakbo, nahuhulog siya sa malalim na pag-iisip. Samantala, ipinagpatuloy ni Herschel ang pag-extrapolate sa lokasyon ni James. Ang pagkatalo ni Honorius ay nangangahulugan na si James ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Kaya, kailangan niyang magpadala ng mas nakakatakot na figure pagkatapos ni James. Si James ay isang nakatagong banta na lalabas bilang banta sa pamamahala ng Mount Heavenly Path sa universo. Upang maalis ang banta sa hinaharap, kinailangang mamatay si James. Hindi niya nais na James kahit anong breathing room. Dahil hindi na kayang lipulin ng Fifth Heaven Grand Emperor si James. Maaari na lang siyang magpadala ng 6th Heaven o 7th Heaven Grand Emperor pagkatapos niya. Ang mga kababalaghan sa 6th at 7th Heaven Grand Emperor rank ay nasa Mount Heavenly Path.com sa sandaling ibinigay niya ang kanyang order.
Lahat ng makapangyarihang figure ng mga ranggo na ito ay lumitaw sa kanyang harapan. Marami ang nasa dalawang ranggo na ito. Hindi nagtagal. Humigit kumulang 10 sa kanila ang nagpakita kay Herschel. Tumingin si Herschel sa kanila at malamig na sinabi, "Isang layunin lang ang ipinatawag ko sa inyo. Lilipulin si James Caden." Tulad ng plano ni Herschel na ipadala ang 6th at 7th Heaven Grand Emperors pagkatapos ni James. Nakarating na si James sa Realm of Nothingness. Sa kanyang pagdating, naramdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan na nalampasan ang lahat ng maya-alok ng mga inabandunang mundo. Nang maramdaman ni James ang dalisay na enerhiya sa mundong ito, huminga siya ng malalim. Simple lang ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumipsip ng mas maraming enerhiya ng langit at lupa hanggat maaari upang madagdagan ang kanyang cultivation base bago dumating ang susunod na alon ng mga humahabol. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, lahat ng kanyang ausya ay dapat na maabot ang quasi-emperor rank bago dumating ang susunod na alon ng mga humahabol. Samantala, ang kanyang sword path na si Ausya ay makakarating sa Grand Emperor rank. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, inilibot niya ang paningin sa paligid. Kahit na mayroong kasaganaan ng langit at lupang enerhiya dito, walang primordial pulses, isang bagay na hinahanap niya. Bukod dito, hindi sapat para sa kanya ang isang primordial pulse. Kailangan niya ng cultivation sanctuary na may maraming primordial pulses. Ang mga lugar na ito ay inookupahan ng makapangyarihang mga sekta at pamilya. Kaya napakahirap na hanapin sila sa ligaw. Nag-isip siya at nag-iisip kung dapat ba niyang gamitin ang pagkakataong ito at sumapi sa isang sekta at hiramin ang kanilang cultivation sanctuary para lumakas ang kanyang lakas. Gayunpaman, nag-aalala si James na dahil lumabas na ang kanyang hitsura, malalaman kaagad ng Mount Heavenly Path ang kanyang lokasyon sa sandaling lumitaw siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinawid niya ang ideya sa kanyang listahan. Ngayon, sa labas na lang siya nakakapaghanap. Ngunit dahil hindi siya pamilyar sa Realm of Nothingness, kailangan niyang magtanong sa paligid upang makahanap ng mga lugar na may spiritual mountains at mga banal na lugar. Habang gumagalaw ang kanyang isip, isang maskara ang lumitaw. Matapos maisuot ang maskara, umalis siya sa mga bundok at nakarating sa isang mataong lungsod. Matapos ang pagiging takas at paglilinang sa loob ng time formation sa napakatagal na panahon, siya ay natigilan at natulala pagdating sa isang mataong lungsod. Napabuntong hininga siya, nangungulila na matagal na siyang noalay sa kabihasnan. Nagpagala-gala siya sa mga lansangan ng lungsod, na naghahangad na malaman ang higit pa tungkol sa ilang mapanganib na lugar sa Realm of Nothingness. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga lugar na ito ay magkakaroon ng saganang enerhiya. Iyon ay dahil sa bihira ang mga nabubuhay na nilalang na nakikipagsapalaran sa mga lugar na ito. Ang enerhiya ay nakakaipon ng hindi hinihigop. Pagkatapos magtanong-tanong, natuklasan ni James ang isang lugar, ang palasyo ng kawalang hanggan. Isa sa mga pinaka-taksil na lugar sa kaharian. Ang Palace of Nothingness ay matatagpuan sa gitnang rehiyon ng kaharian, kung saan mayroong isang bundok na tinatawag na Mount Nothingness. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Ito ang dating lugar ng tirahan ng Lord of Nothingness, ang dating macrocosm ancestral god. May pagkakatulad sa Mount Heavenly Path. Ang Mount Nothingness ay dating core ng universo na ito at ang tahanan ng lahat ng orthodox na sekta sa mundo. Hindi gaanong alam ni James ang tungkol sa panahon ng ang Panginoon ng Kawalan ay namuno sa Sansinukob. At hindi rin niya alam ang tungkol sa Panginoon ng Kawalan sa kanyang sarili. Ngayong alam na niya ang tungkol dito, nagsimula siyang magtanong sa paligid. Maraming mga alamat at gawa-gawang kwento ng Lord of Nothingness sa Realm of Nothingness. Nang ang Panginoon ng Kawalan ay namahala sa Sansinukob, ang universo ay isang mataong lugar.
Gayunpaman, nawala siya nang walang bakas isang araw. Maraming alamat ang pumapaligid sa kanyang pagkawala. May nagsasabi na isang aksidente ang nangyari noong siya ay nasa kalagitnaan ng paglilinang. Isang bagong buhay na nilalang ang ipinanganak mula sa kasamaan sa kanyang puso at nilamon siya. At pareho silang namamatay. Ang ilan ay nagsasabi na ang madilim na mundo ay umatake sa illuminated world. Bilang pinuno ng sansinukob, siya ay nilipol ng isang grupo ng mga makapangyarihang figure ng madilim na mundo. Dahil napakaraming mga alamat na nakapalibot sa Lord of Nothingness. Hindi nagkaroon ng panahon si James para marinig ang lahat ng ito. Magaspang lang ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon. Ngayon, interesado lang siyang malaman ang higit pa tungkol sa Mount Nothingness. Ang Mount Nothingness ay isang mapanganib na lugar sa buong universo, lalo na sa loob ng Realm of Nothingness. Ito ay lalo na pagkatapos na ang lugar ay inabandona pagkatapos ng pagkawalan ng Panginoon ng Kawalan. Matapos mabalot ng marahas na madilim na enerhiya sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Kahit na napakalakas na mga figure ay hindi makalaban sa lawak ng kapangyarihan nito. Dahil dito, ang mga karaniwang tao ay nag-aatubili na pumasok sa Mount of Nothingness o sa Palace of Nothingness kung ito ay hindi para sa isang kagyat na bagay. Dahil ang Macrocosm Ancestral God ay minsang naninirahan sa palasyo na ito. Ito ay dapat na isang lugar na mayaman sa natural na enerhiya. Kung makapaglilinang ako sa palasyo, tiyak na mabilis na tataas ang aking ranggo. Lalo na sa aking mga kapasidad sa pagsipsip na pinagkalooban ng Elemental Inversion Formation at ng Dark Lotus. Bulong ni James. Sa pag-iisip na ito, tumungo siya patungo sa bundok ng kawalan. Kailangan niyang suriin sa kanyang sarili kung ang lugar ay angkop para sa pagtatanim. Inilagay niya ang space path at pinutol ang walang laman upang lisanin ang kanyang kasalukuyang lungsod. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa labas ng Mount Nothingness. Sa isang bakanteng lupain, casual niyang pinagmasdan ang tanawin. May isang massif sa harap niya, na nababalot ng itim na ambon. Ang buong kalangitan ay napuno ng itim na ulap, na naglalabas ng napakapang-epang enerhiya. Sinimulan ni James na maramdaman ang itim na ambon sa paligid ng massif. May kakaiba sa mga ambon. Hindi ito kapangyarihan ng sumpa, ni ang kapangyarihan ng madilim na mundo. Sa halip, ito ay demonic energy. Pakiramdam ni James ay nanlamig ang kanyang dugo. Ang aura sa lugar na ito ay katulad ng sa Dark Lotus sa kanyang katawan. Masasabing iisa lang ang source nila. Ano ang nangyayari? Bumaba at magkadikit ang kilay ni James habang bumubulong-bulong. Bakit pareho ang aura ng lugar na ito sa aura ng Dark Lotus at ng katawan ko? Maaaring ang Dark Lotus ay konektado dito at ang Lord of Nothingness. Hindi maintindihan ni James ang link sa pagitan ng dalawa. Ngunit maaari niyang halos magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng lugar na ito at ng Dark Lotus.com kung ito talaga ang kaso. Maaaring baliwalain ng kanyang pisikal na katawan ang anumang uri ng pinsala na maaaring idulot sa kanya ng demonic energy. Nangangahulugan din ito na ang site na ito ay ang perpektong lugar para sa paglilinang para kay James. Nakarating talaga ako sa tamang lugar. Natuwa si James. Sa sandaling humakbang siya pasulong sa Mount Nothingness. Isang pagsabog ang nangyari mula sa malayo. Ang mga itim na ulap ay sumabog at isang napakalaking bagay ang nagkatotoo. Isa itong itim na dragon. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis at napapaligiran ng itim na ambon. Tila galit na galit, ibinuka ng dragon ang malaking bibig nito. Sa harap ng dragon ay may ilang malamaya na silhouette na nagsisikap na makatakas mula sa panganib. Nang sa wakas ay matukoy na ni James kung sino ang mga refugee. Nakita niya ang dalawang lalaki at isang babae. Lahat sila ay mukhang napakabata.
Ngunit sila ay malubhang nasugatan at mukhang sobrang pagod. Ang napakalaking itim na dragon ay lumipad palabas ng Mount Nothingness. Ibinuka ang malaking bibig nito. At naglabas ng isang uri ng itim na enerhiya. Naramdaman ni James ang banta ng itim na enerhiyang ito at agad na naging maingat. Ipinatawag niya ang space path, na nagpapahintulot sa espasyo na mahati upang ang itim na enerhiya ay maaaring umatake sa distansya. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang tumatakas na grupo. Gayunpaman, muling sumalakay ang itim na dragon. Isang dragon sa quasi-ancestral god rank. Nang maramdaman ang aura ng dragon, hindi maiwasan ni James na mag-alala. Gayunpaman, nang lumitaw ang dragon sa itaas ni James, tila nagulat ito at agad na tumakbo palayo. Sa loob ng isang segundo, nawala ang dragon sa lugar. Nagtago sa gitna ng masif ng walang bakas. Ang tumatakas na grupo ng mga tao ay agad na nakahinga ng maluwag nang makitang umatras ang dragon. Puro dugo silang tatlo at mukhang hindi mapakali. Halata namang kagagaling lang nila sa mahirap na laban. Wala silang lakas o pagnanais na alagaan ang mga unang impresyon at kaagad na umupo sa sahig. Ayon sa pagkakabanggit ay summoning ng mga lakas upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Napatingin si James sa dalawang lalaki at sa babae mula sa malayo. Magkamukha ang dalawang lalaki kaya malamang magkapatid sila. Tungkol naman sa babaeng nakasuot ng puting damit. Ang kanyang damit ay natatakpan na ng mga tuldok ng pula. Ang ilang bahagi nito ay punit-punit, na natuklasan ang malubhang pinsala sa kanyang hubad na balat. Nararamdaman niya na silang tatlo ay nakamit ang quasi-ancestral god rank at medyo malakas ang kanilang mastery sa loob ng rank. Sa pagdating sa edad na ito, nakatagpo si James ng maraming makapangyarihang figure. Dahil dito, nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa quasi-ancestral god rank. Mayroong tatlong dibisyon sa loob ng ranggo. Katulad ng illuminated rank, theosophical rank, at ang path integration rank. Bilang isang paglalarawan, ang heavenly adjudicator na lumitaw sa Apocalypse Age ay nasa path integration rank. Para naman sa tatlong nasa harap niya, sila ay nasa theosophical rank. Samantalang ang itim na dragon na naghanap sa kanila ay nasa path integration rank. After a short break, tumayo yung tatlo at naglakad papunta kay James. Isang lalaki ang unang nagbukas. Maraming salamat sa iyong tulong. Kapwa ko magsasaka, kung hindi dahil sa iyo. Lahat tayo ay namatay dito. Nakamaskara si James na nakatikip sa kalahati ng mukha niya. Hindi lubusang nakikita ng grupo ang kanyang mga facial features. Nakatitig sa kanila, malamig niyang sinabi, ito ay isang mapanganib na lugar. Maging ang mga ancestral god ay hindi basta-basta pumupunta rito. Bakit ka nandito? Sumagot ang pinuno ng grupo. Nandito kami para maghanap ng providence. Dahil hindi na namin nalampasan ang quasi-ancestral god rank sa hindi mabilang na taon. Nagsimula siyang magpakilala. Ako si Hadrian Stewart. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Herbert. At siya si Mia London, ang prinsesa ng London Dynasty. Nandito tayong lahat para maghanap ng providence at biyaya. Marahang tumango si James. At ikaw? Tanong ni Hadrian kay James. Walang gaanong ekspresyon ang sagot ni James. My name is unimportant. Nakakatakot ang lugar na ito. Ngayong malayo ka na sa panganib. Umalis ka kaagad. Napakakaunting sinabi ni James. Dahil hindi dapat madaling malantad ang kanyang pangalan. Kung hindi, malalaman ng Mount Heavenly Path sa madaling panahon. At ang mga pumatay nito ay darating dito sa lalong madaling panahon. Hindi sapat ang lakas ni James sa kasalukuyang sandali. Hindi na niya kakayanin pa ang mga mamamatay tao sa ngayon. Nang walang maraming salita, lumakad siya sa direksyon ng Mount Nothingness. Teka, sigaw ni Hadrian. At sumunod ang tatlo.
Huminto si James. Pinisil ang kanyang mga kilay sa tatlo. Oo, ano pa ba? Nararamdaman ng grupo na hindi mataas ang ranggo ni James. Ngunit ang kanyang casual na hakbang sa pagbubukas ng espasyo ng napakadali ay nagpatunay na mali ang kanilang mga pagtatansya. Sa isang matangkad na ngiti, nagtanong si Hadrian, pupunta ka ba sa Mount Nothingness upang magtungo sa Palace of Nothingness? Marahang tumango si James. Mayroon akong ganoong mga plano. Nagningning ang mga mata ni Hadrian. Gusto rin naming tingnan. Pwede ba namin kayong sundan? Ang dalawa pa ay tumingin kay James. Puno ng pag-asa na maisasama sila ni James sa paglalakbay na ito patungo sa maalamat na palasyo ng kawalang hanggan. Nagkita kami thanks to serendipity. Dahil pinilit mo, kaya kong manguna. Gayunpaman, ang buhay at kamatayan ay nakatadhana. Hindi ko masisiguro ang buhay at kaligtasan mo. Sagot ni James. Bagamat hindi pa niya naa-absorb ang karma power, naiintindihan niya ng husto ang karma. Halos naiintindihan ni James ang karma. Ang buong mundo ay konektado nito. Kaya hindi niya tinanggihan ang kahilingan ng grupo. Isa pa, minsang sinabi ni Sophie na na-touch siya sa karma. Marami sa mga taong kilala niya ang nagpakita para tulungan siyang ibahagi ang kanyang karma. Noong una, dahil may pagpipilian ang grupo na umalis, nagkaroon sila ng maliit na karma kay James. Ngunit kapag sinundan nila si James sa kanyang paglalakbay, ang kanilang karma sa kanya ay lalago. Naunawaan ito ng buo ni James. Kaya gusto niyang ibahagi ng grupo ang kanyang karma. Kung tungkol sa kung ano ang naghihintay sa grupo, hindi yun isinasaalang-alang ni James. Ginawa na niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng mga kahihinatnan. Tumugon si Hadrian ng walang pag-aalinlangan. Matagal na nating isinantabi ang buhay at kamatayan. Idinagdag ni Herbert, may napakalaking providence na nakatago sa loob ng Mount Nothingness. Ang panganib at ang Diyos ay magkakasamang nabubuhay sa isa't isa. Kaya naiintindihan namin ito ng lubusan. Tumango rin si Mia, na nagsasabing, kaunti lang ang alam namin tungkol sa Mount Nothingness. Kaya kailangan mong manguna. Mangyaring huwag mag-alala tungkol sa iba pa. Desidido ang tatlo na pumasok sa bundok. Napukaw ang interes ni James. At nagtanong, bagaman ang Mount Nothingness ay talagang mayroong maraming probidensya. Tiyak na kailangan ninyong tatlo ng dahilan para makapasok sa bundok. Ano ba talaga ang hinahanap mo sa palasyo? The Art of Nothingness. Sabay na sagot ng grupo. Gulat na tanong ni James. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Mia. Ito ay isang signature martial arts skill na nilikha ng dating macrocosm ancestral god. Ang Lord of Nothingness. Kung makuha natin ito, maaari nating linangin ang isang napakalakas na kasanayan at marahil ay matagumpay na makalusot sa ranggo ng quasi-ancestral god. I see. Tumango si James. Hindi nakakagulat na handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Patuloy sa pagsasalita ni James. Hindi pa ako nakakapunta sa Mount Nothingness. Kaya hindi ako sigurado kung ano ang pakiramdam doon. Lalo na ang palasyo. Kapag nakapasok na tayo sa bundok, hindi ko talaga magagarantiya ang kaligtasan mo. Huwag kang mag-alala, napakahusay mo. Kaya dapat ay ligtas tayong makarating sa palasyo. Mangyaring pangunahan ang daan. Magkasunod na nagsalita ang tatlo na nagpapatibay kay James. Nang walang karagdagang salita, tumalikod si James at gumawa ng mga unang hakbang. Hindi siya masyadong mabilis o mabagal sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay katumbas ng 1,000 metro. Di nagtagal, nakarating sila sa labas na bahagi ng Mount Nothingness. Kitang-kita na ang itim na ambon sa lugar. Pagdating nila dito, tinawag ng tatlo ang kanilang mga kapangyarihan, na lumikha ng isang protection na layer sa kanilang balat na maaaring labanan ang pagsalakay ng itim na ambon. Ang nakakatakot na mga demonyong enerhiya ay nakapaloob sa loob ng ambon.
Gayunpaman, hindi lamang nabigo ang demonic energy na saktan si James kundi mas pinaginhawa pa si James nang makapasok ito sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pores ng kanyang buong katawan. Marubdob na sumisipsip ng demonic energy sa loob ng itim na ambon, they were like extra doses of dopamine. Allowing James' mood to lighten up much more. Gaano kahusay? Nakaka-absorb pa siya ng demonic energy ng Mount Nothingness. Anong cultivator? Ibig sabihin ay hindi mapanganib ang lugar na ito para sa kanya. Ngayon ang tanging bagay na dapat alalahanin ay ang mga nakatagong buhay na nilalang sa bundok na mayroong energy deviation. Nag-usap ang tatlo. Matapos makapasok sa lugar ng Mount Nothingness at maramdaman ang demonic energy na nakapaloob sa loob ng mga itim na ambon nito. Nadama ni James ang kumpiyansa na ang kanyang pisikal na enerhiya ay bubuti kung mananatili siya rito ng sapat na katagalan. Kahit na ang enerhiya sa paligid ng lugar kung saan hindi ito ang pinakamalakas ay naramdaman ni James. Kung magsisimula siyang magtanim, hahayaan niyang makapasok sa kanya ang nakapaligid na itim na ambon, na nagpapalusog sa kanyang pisikal na katawan. Ang tatlong nasa likod niya, gayunpaman, ay nagpatuloy na summon ng kanilang mga enerhiya upang lumikha ng isang protection na layer sa kanilang mga katawan, na lumalaban sa pagsalakay ng demonic energy. Wala silang demonic bodies. Kaya ang napakaraming demonic energy na pumapasok sa kanilang katawan ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumakad. Ang mga itim na ambon sa kanilang paligid ay lumapot. Kaya't ang kanilang paningin ay napinsala. Sense. Nangangahulugan ito na hindi tumpak na makita ni James ang nangyayari sa malayo. Ang sitwasyong ito ay nagpaalala kay James ng madilim na mundo. Hanggang 1,000 metro lang ang nakikita niya. Anumang bagay na higit pa doon ay ganap na naharang sa paningin. Napatigil siya bigla. Anong meron? James? Tanong ni Hadrian. Bakit ka tumigil? Parehong nagtataka si Herbert at Mia kay James. Sagot ni James. First time ko rin sa Mount Nothingness. Hindi ako pamilyar sa sitwasyon dito at hindi ako sigurado kung saan matatagpuan ang Palace of Nothingness. Pero hindi naman kayo bago sa lugar na ito. Di ba? Tumango si Hadrian. Tama. Sa katunayan, maraming beses na tayong nakapunta rito. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Mia. Agad namang naglabas ng mapa si Mia at ibinigay kay James. Kinuha ni James ang mapa mula kay Mia, at tinanong, ano ito? Paliwanag ni Mia, ako ang prinsesa ng dinastiyang London. Kahit na ang aking dinastiya ay hindi ang pinakamalakas sa sansinukob na ito. Tiyak na isa ito sa pinakamalakas sa Realm of Nothingness. Ito ay isang mapa na iginuhit ng Grand Patriarch ng aking pamilya. Ang aking mga ninuno ay ginalugad ang Mount Nothingness mula pa noong una. Kaya naiintindihan namin ang sitwasyon ng bundok ng bahagya kaysa sa iba. Ang mapa na ito ay produkto ng maraming henerasyon ng ating pagsusumikap. Nakita ko. Tumango si James. Binuksan niya ang mapa. Ito ay isang napakalaking isa. Kasama sa mapa ang mga lugar ng mapa sa loob ng bundok. Ang bawat insidente ng panganib sa bawat lugar ay malinaw na naitala sa nakaraan. Gayunpaman, napansin ni James na ang mapa ay hindi masyadong komprehensibo. Dahil hindi kasama dito ang lokasyon ng palasyo. Walang indikasyon ng palasyo sa mapa. Di ba? Tanong ni James. Mukhang tulala si Mia at sumagot. Ang palasyo ng kawalang hanggan ay kung saan nanatili ang dating macrocosm ancestral god. Dahil dito, ito ay napaka-misteryoso at nakatago sa kailaliman ng Mount Nothingness. Ayon sa alamat, may makapangyarihang porma sayon na nagbabantay dito. Kahit na dumating ang mga ancestral gods mismo, maaaring hindi sila makalakad papunta sa palasyo.
Ang isa sa aking mga ancestral god ay nakapunta dito ngunit nakasalubong ng isang halimaw na ang ranggo ay sa ancestral gods. Natalo siya at hindi na bumalik mula noon. I see. Marahan na tumanggaw si James at pinanatili ang mapa. Sabi niya, kung ganoon, kami na lang ang makakahanap nito. Ang lugar na ito ay mapanganib para sa marami pang iba. Ngunit ito ay isang perpektong lugar para sa pagtatanim para kay James. Ang demonic energy dito ay nagbahagi ng parehong pinagmulan sa Dark Lotus. Na nangangahulugang ito ay nagbahagi rin ng parehong pinagmulan gamit ang sarili nitong enerhiya. Kaya naman niya itong makuha at linangin ayon sa gusto niya. Diretso siyang naglakad. Kasunod ang tatlo. Siguradong sigurado sila. Basta sinundan nila si James. Malapit na silang makarating sa Palace of Nothingness. Kung sila ay papalaran, maaari pa nilang makuha ang anumang iniwan ng Lord of Nothingness para sa kanyang mga inapo. Humanap ng direksyon si James sa bawat hakbang niya. Makakaisip lang siya ng maikling pagtatansya kung nasaan siya. Mabilis siyang kumilos. Ang bawat hakbang ay nagtulak sa kanya pasulong ng 1,000 metro. Pagkatapos nilang maglakad ng halos 1 oras o higit pa, may nakita silang latian na lugar sa harapan nila. Napakalaki ng lugar. Ang mga malalaking bula ay lumitaw mula sa ibabaw. Sa sandaling lumutang sila sa hangin. Sumabog sila sa miasmas ng hindi kanais-nais na gas. Tumingin ulit si James sa mapa. Naitala ng mapa na ang lugar na ito ay isang mapanganib. Ang latian na lugar ay napuno ng mystical power. Ang sinumang nabubuhay na nilalang na tumawid sa lugar ay sisipsipin ng kapangyarihang ito sa kailaliman nito. Sa sandaling nakulong sa loob ng lugar, magiging lubhang mahirap na makatakas. Bilang karagdagan, mayroong isang kakaibang halimaw na naninirahan sa mga latian. Ang halimaw na ito ay napakahusay sa pag-atake ng mga kaluluwa. Maaari itong lumikha ng maraming mga mirage na nakakulong sa mga buhay na nilalang na dumaan. Wala itong ibig sabihin kay James. Kabisado niya ang 5 dakilang daan. Kaya hindi naging problema ang pagtawid sa latian na lugar. James. Nang gustong ipatawag ni James ang space path para mahati ang kalawakan sa lugar na ito. Agad na binuksan ni Mia at sinabing, James, may dapat akong sabihin. Lumingon si James, tumingin sa kanya, at sumagot, yes. Sagot ni Mia, base sa impormasyong ibinigay ng aking mga ninuno. Kailangan nating kumpletuhin ang serye ng mga hamon bago makarating sa palasyo. Ang lahat ng mga halimaw na nakatagpo ng isa sa pagpasok sa Mount Nothingness ay ang mga hamon na itinakda ng Lord of Nothingness. Ang pag-iwas sa mga hadlang na ito ay magiging hindi wasto ang ating pagpasok sa palasyo. Ano? Natulala si James. Oo nga. Tumango si Mia at sinabi. Ito ay impormasyon na ibinigay ng mga buhay na nilalang sa lugar na ito sa aking mga ninuno. Na nakulong sa maraming mapanganib na lugar sa loob ng bundok. Ang mga buhay na nilalang na ito ay iniwan dito ng Lord of Nothingness upang protektahan ang bundok at ang palasyo. Sa latian na lugar na ito, mayroong isang halimaw na maaaring lumikha ng mga mirage, na kumukuha ng mga buhay na nilalang sa loob ng walang hanggan. Ang sinumang walang malakas na puso sa paglilinang ay madaling mabiktima ng mga mirage na ito. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Ang layunin ng paglalakbay niyang ito ay hindi ang palasyo o ang pamana ng Lord of Nothingness. Nandito siya para lang gamitin ang natural na enerhiya nito sa paglilinang. Kaya wala siyang dahilan para ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gayunpaman, curious siya kung paano nawala ang Macrocosm Ancestral God. Sa isa sa mga alingaw na narinig niya, ang Dark World ay nagdeklara ng digmaan sa Illuminated World. Dahilan upang tuluyang mapuksa ang Lord of Nothingness, na siyang Macrocosm Ancestral God. Ang isa pang alingaw ay sinabi na ang Panginoon ng kawalang hanggan ay pinatay ng isang nilalang mula sa kanyang malisyosong pag-iisip.
Ang Dark Lotus sa loob ng katawan ni James at ang kanyang pisikal na katawan ay napakalapit na konektado sa lugar na ito na hindi niya napigilan ang tukso na alamin kung ano talaga ang link dito. .com sa lahat ng pagkakataon. Ang mga buhay na nilalang ng Mount Heavenly Path ay hindi ay darating dito anumang oras sa lalong madaling panahon. Kahit na nakarating sila sa Mount Nothingness, maaaring wala silang lakas ng loob na pumasok. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si James na subukan ang kanyang sarili laban sa maraming hamon na itinakda ng Lord of Nothingness at tingnan kung mahahanap niya ang palasyo. Tama, tumango si James at sinabing, "Kung ganoon nga, subukan natin." Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang grupo. Maraming beses nang nakarating ang tatlo sa latian. Ngunit natatakot silang harapin ang halimaw ng latian at laging naghahanap ng paraan upang maiwasan ito. Gayunpaman, ngayong handang harapin ni James ang mga hadlang na ito ng paisa-isa. Nagdedeliryo sila, nananalig sila na ang pagsunod kay James ang tanging paraan nila sa paghahanap ng palasyo. Pakiusap, pangunahan mo ang daan, susundan ka namin mula sa likod. Inilalagay namin ang aming buhay sa iyong mga kamay. Kung hindi mo malalampasan ang balakid na ito, mamamatay tayong tatlo dito. Mataimtim na sabi ni Mia. Napatingin si James sa latian na nasa unahan niya. Nang walang pag-aalinlangan, nagmarcha siya pasulong. Nang tumuntong ang kanyang paa sa latian, naramdaman niya ang isang mystical power na nagmumula sa loob. Ang kapangyarihang ito ay lubhang kakaiba dahil pilit nitong hinihila ang kanyang paa sa latian. Dahan-daang bumagsak ang kanyang binti sa latian. Ngunit hindi man lang lumaban si James. Hinayaan niyang dahan-daang lumubog ang kanyang katawan sa lusek. Nang makita ito ng grupo, sumunod sila. Pumasok sila sa latian na lugar at hinayaan ang kanilang katawan na lumubog dito. Mabilis na nawala sa paningin. Naglalabasan pa rin ng mga bulan ng gas mula sa latian ng palalim ang paglubog ni James dito. Naramdaman niya ang patuloy na pagbaba ng kanyang katawan. Umikot ang kanyang ulo habang pababa. Ngunit mabilis na nawala ang pakiramdam. Sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang eldritch na lugar. Nakatayo siya sa harap ng gate ng isang itim na palasyo sa ilalim ng lupa. Ang mga tarangkahan ay mahigpit na sarado at isang metal. Simpleng pakiramdam ang nagmula rito. Maraming mga bangkay at kalansay ng mga tao at iba pang mga nilalang na nakahiga sa harap ng mga tarangkahan. Nakakatakot ang lugar kaya nanlamig ang dugo ng mga tao nang makita ito. Lumitaw din ang tatlo sa gate. First time nila dito. Dahil sa tuwing napadpad sila sa latian, humanap sila ng paraan para maiwasan ito imbes na magpalubog sila dito. Kung ito ay dahil alam na nila sa simula pa ang tungkol sa halimaw. Kahit na ang isang ancestral god ay nakulong sa putik, imposibleng makatakas din sila. Nang makita ang mga puting buto, sila ay natigilan. Tiningnan ni Hadrian ang tumpok sa sahig at sinabing, "Hindi ko talaga inaasahan ito." Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay maaaring pumunta sa palasyo upang maghanap ng mga biyaya. Ngunit sila ay nakulong dito hanggang sa kanilang kamatayan. Napatingin si James sa paligid. Walang ibang napapansin maliban sa palasyong ito kung saan mahigpit na sarado ang mga pintuan nito. Sa sandaling ito, lumitaw ang ilang maliliit na butas sa mga tarangkahan, na naglalabas ng itim na gas. Ang gas na ito ay parang invisible blades. Naramdaman ni James ang nakamamatay na kapangyarihan nito at nag-ingat na huwag mawalan ng bantay. Agad niyang inilagay ang time and space path. Ang itim na gas ay sumabog at muling lumitaw sa malayo. Naiwan si James na hindi nagalaw. Napatingin ang grupo kay James na may pagtataka. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita nila si James sa kanyang mga galaw. Nagpalitan sila ng tingin. Hindi maitago ang gulat sa mukha ng isa't isa. Binigyan ni James ng mahaba at matigas na tingin ang gate. Sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari.
Naglakad si Herbert patungo kay James. Hindi na napigilan ang kanyang tanong. James, na-master mo na ba ang space path? Lumingon si James at mabilis na sumulyap sa kanya. Nang makita niya ang kanyang pagkamausisa, tumango siya at sinabing, nagsisimula pa lang akong maunawaan ito. Malayo pa ako para makabisado. Nag-thumbs up si Herbert sa kanya. Alam niya na ang space path ay isa sa 5 great paths. Isang mystical path talaga, mula sa simulan ng kasaysayan. Bihira ang mga nakakapag-cultivate nito. At ang mga kayang linangin ang 5 great paths ausias o pagsamahin pa ito. Sa path seals ay mga henyo. Ang 3 sa kanila ay mga quasi-ancestral gods ngunit walang pag-unawa sa space path. Pagtingin sa itim na tarangkahan, nagtanong si James, anong lugar ito? Umiling sina Hadrian at Herbert at itinuon ang kanilang tingin kay Mia. Sa kanilang 3, si Mia ang higit na nakakaunawa sa Mount Nothingness. Lalo na kapag ang mga henerasyong nauna sa kanya ay madalas na pumunta sa lugar. Sagot ni Mia, dito ang halimaw. Ayon sa mga tala ng aking angkan. Ang hamon na ito ay opisyal lamang na nalalampasan sa pamamagitan ng pagpasok sa kailaliman ng palasyo at pagkatalo sa halimaw doon. Nagsalubong ang kilay ni James. Ang kapangyarihan ng isang halimaw na nagbabantay sa unang hadlang ng Mount Nothingness ay dapat na pambihira. Sa kasalukuyan, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay ang rank 7th heaven ng Grand Emperor. Na walang tiyak na ranggo ng isang makapangyarihang tao sa panahon ng Apocalypse. Gayunpaman, napakaraming figure ng Grand Emperor rank at napakaraming Ancestral God ranks na halos walang halaga si James. Tumingin siya kay Mia at nagtanong, paano mo nalaman? Sandaling nag-alinlangan si Mia. Hinikayat ni Hadrian si Mia at sinabing, huwag kang magtago ng anuman kay James. Sabihin mo na, napaisip si Mia at sinabing, ilang siglo na ang nakararaan. Ang universo na ito ay dumaan sa pinakamaluwalhating kapanahunan na nakita nito. Maraming mga henyo ang ginawa sa panahong iyon. Kahit na sa isang maliit na mundo, magkakaroon ng mga puwersang pagtutuos. At sa edad na iyon, ang pinaka-nakakatakot sa kanilang lahat ay ang 8 kapatid na babae ng pamilya Callahan. Nakinig ng mabuti si James. Narinig na niya ang mga ito noon pa. Alam niyang ang edad ng isinilang si Thea ay ang pinakamaluwalhating edad sa kanilang lahat. Nagpatuloy si Mia at sinabing, mayroon akong kapatid na isinilang sa kapanahunang iyon. Siya ay tinatawag na Mago London. Isang henyo na makakatagpo lamang ng isang tao tuwing 10,000 taon. Sa loob ng isang epoch pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Sumali na siya sa Ancestral God ranks. Naging isang mystical Ancestral God. Sa isa pang epoch, siya ay naging isang Terra Ancestral God. Ang kanyang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Tiyak na walang dahilan para hindi siya maging isang Kylum Ancestral God. Gayunpaman, sa Grand Tournament ng Universo, nakilala niya si Bria Callahan, na nakakuha na ng ranggo ng Kylum Ancestral God. Sa labanang iyon, lubusang natalo ang kapatid ko. Simula nang bumalik siya, hindi na niya nagawang bumangon muli. Nawalan siya ng kumpiyansa kaya't ang kanyang cultivation base ay bumalik sa mystical ancestral god rank. Matapos iwanan ang sarili sa halos isa pang panahon, nagising siya at nagpasya na pumasok sa Mount Nothingness. Hindi na siya bumalik mula noon. Sa simula, nagpapadala siya ng mga mensahe pabalik sa angkan sa tuwing siya ay nabigo sa isang balakid. At ang angkan ay itatala ang bawat isa pababa. Hanggang isang araw, wala nang narinig pang balita mula sa kanya, na para bang tuluyan na siyang nawala sa universo na ito. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay hindi para maghanap ng ilang pamana ng Lord of Nothingness. Ito ay para hanapin ang nawawala kong kapatid. Matapos marinig ang mga salita ni Mia, naunawaan ni James ang lahat.
Alam niya ang lahat ng ito salamat sa mga mensaheng ipinadala ng kanyang kapatid. Nagtanong pa siya, ilang mga hadlang ang nasa unahan natin? Umiling si Mia at sinabing, ito, hindi ako sigurado. Naaalala ko na hinamon ng kapatid ko ang kanyang sarili sa halos 80 hamon bago siya tuluyang nawala. Muling nagsalubong ang kilay ni James. 80 plus na hamon. Ilang mapanganib na lugar ang naroon sa loob ng bundok na ito. Limitado ang kanyang oras. Malaki ang posibilidad na hindi siya makapasok sa palasyo. Kaya naman, nagplano siyang maghanap ng isang site na paglilinang kaagad pagkatapos madaig ang itim na palasyong ito sa ilalim ng lupa. O tama, ang Grand Tournament ng Universo na sinabi mo. Ano iyon? Curious si James. Napatingin sa kanya ang tatlo. Naguguluhan. Ang Grand Tournament ay ang malaking balita ng universo. Paanong hindi ito narinig ni James? Nang maramdaman ang kakaibang mga sulyap mula sa grupo, napakamot siya sa kanyang ulo. Masyado akong abala sa aking paglilinang kaya't ako ay walang alam tungkol sa nangyari sa labas ng mundo. Matiag ang ipinaliwanag ni Mia kay James. Ang Grand Tournament ng Universo ay ang pinakamalaking kaganapan sa universo. Isa ay gaganapin sa bawat panahon sa Mount Heavenly Path. Isang larangan ng digmaan ang itatakda para sa bawat ranggo ng paglilinang. Para sa Ancestral God rank. Magkakaroon ng dalawang battleground. Ang isa ay para sa Mystical Ancestral God ranks. Ang isa ay para sa Terra Ancestral God ranks at sa mga mas mataas sa ganoong rank. Ang mga labanan sa mga hanay na ito ay ang pinakamabigat at nakakaakit ng pansin. Sa loob ng mga hanay na ito, isang Kailam Ancestral God ang sasama sa kanila. Ang nangungunang tatlo sa bawat ranggo ng paglilinang ay gagantimpalaan ng malaki. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ilang mga magsasaka ay nananatili sa isang tiyak na ranggo sa mahabang panahon. Nais nilang sumali sa Grand Tournament, makapasok sa tatlong nangungunang, at manalo ng mapagbigay na parangal na ibinigay ng Mount Heavenly Path. Naintindihan naman ni James nang marinig ang paliwanag ni Mia. Napatingin si James sa gate sa harap niya. Kung nandito ang kapatid ni Mia noon. At nagpadala pa siya ng balita pauwi. Malamang pamilyar siya sa lugar na ito. Tumingin siya kay Mia at nagtanong. Mahirap ba ang hamon para sa round na ito? Sagot ni Mia. Hindi masyadong mahirap, hindi masyadong madali. Tumingin sa kanya si James na may pagtataka sa mukha. Paliwanag pa niya, para sa mga may malakas at matatag na cultivation heart, napakadali ng challenge na ito. Hanggat ang iyong puso sa paglilinang ay sapat na malakas, ang bawat mirage ay madaling malulutas. Ngunit kung ang sa iyo ay hindi sapat na malakas, pagkatapos ikaw ay patuloy na makulong sa mga mirage na nilikha ng halimaw. Malinaw kong natatandaan na sinabi sa amin ng aking kapatid na gumamit siya ng 3 taon upang lipulin ang mga multi-layer na halimaw. At sa wakas ay nakarating siya sa kailaliman ng palasyo kung saan niya natalo ang halimaw. Nang marinig ito, nagtanong si James, kung gayon, maaari ko bang malaman ang antas ng paglilinang ng halimaw? Sagot ni Mia, nasa quasi-ancestral rank. Napatingin si James sa kanilang tatlo. Lahat sila ay nasa quasi-ancestral rank. Hanggat maaari nilang madaig ang mga mirage, hindi magiging problema para sa kanila ang pagkatalo sa halimaw. Sige, tara na at tingnan natin. Gusto ni James na makita kung ano ang hitsura ng mga mirage para sa kanyang sarili. At subukan din kung ang kanyang cultivation heart ay sapat na malakas. Nagmarcha siya patungo sa gate. Dahil sa nakaraang pagsabog ng mga itim na gas, medyo maingat pa rin si James sa kanyang paggalaw. Biglang bumukas ang pintuan ng itim na palasyo bago pa manila ito marating. Isang walang katapusang dami ng mga gas ang lumutang palabas mula sa palasyo. Nag-condensed sila upang bumuo ng isang may pakpak na halimaw na hindi pa nakikita ni James.
na nagpalamig sa kanyang gulugod. Sa sandaling ito, nagbago ang anyo ng halimaw. Naging isa pang halimaw. At isa pa. At isa pa. Ipinaliwanag ni Mia mula sa likuran, na nagsasabing, ito ay isang halimaw na gawa sa demonic energy. Sa loob ng Mount Nothingness, mayroong walang katapusang dami ng demonic energy. Kaya pangkaraniwan ang mga ganitong uri ng halimaw. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Ang ilan sa kanila ay mga ancestral gods at mahirap patayin. Nakatingin pa rin si James sa halimaw na nasa harapan niya. Wala siyang maramdamang aura ng buhay na nagmumula rito. Ito ay tiyak na likha ng isang makapangyarihang figure sa kailaliman ng bundok na ginamit ang kanilang isip upang pagsama-samahin ang demonic energy. Hindi nag-alala si James sa mga halimaw na ito. Para sa kanya, sila ang bumubuo sa purong anyo ng demonic energy. Ipinatawag niya ang 10,000 Demon Art, na pinahintulutan ang maitim na lotus sa loob niya na magkaroon ng mystical power at pilit na hinihigop ang halimaw na nasa harapan niya. Sa isang kisap mata, ang demonic energy ng halimaw ay ganap na hinigop ng maitim na lotus. Pagkatapos ay ibinalik ng maitim na lotus ang bahagi ng sumisipsip na enerhiya kay James, na nagpapataas ng kanyang pisikal na kapangyarihan. Nang makita ito, nagulat ang grupo ng tatlo. Hindi napigilan ni Mia na bahagyang higpitan ang kanyang mga kilay. Hinintay niyang itago ni James ang Dark Lotus bago nagtanong, James, ano iyon? Not much. Halos walang paliwanag ni James at nagmarcha patungo sa direksyon ng palasyo. Matigas ang ekspresyon ni Mia. Ang pamilyang London ay sapat na prominent upang malaman ang maraming tungkol sa sitwasyon ng Mount Nothingness. Nakakita siya ng mga tala sa sinaunang mga balumbon. Ang mga alamat ay nagsasabi na ang malisyosong pag-iisip ng Lord of Nothingness ay naging isang buhay na nilalang. Kung saan ang orihinal na anyo nito ay kahawig ng isang madilim na lotus.com may kinalaman ba ang taong ito na nakamaskara? Kahit marami siyang tanong, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, sinundan niya si James papasok ng palasyo. Nang makapasok na sila sa palasyo, isang daanan ang pumasok sa kanilang paningin. Ang daanan ay 3 metro ang taas at 2 metro ang lapad. Sa bawat gilid ng mga dingding, makikita ang mahiwagang mga ukit ng mga karakter. Hindi nagtagal at naging mga buhay na nilalang ang mga tauhan na umatake sa grupo nang tumuntong sila sa daanan. Sa isang iglap, naramdaman ni James ang panganib. Lumipat siya sa labas ng daanan at umiwas sa sunod-sunod na pag-atake. Mabilis ding nag-react ang 3 pang iba, na madaling nakaiwas sa serye ng mga pag-atake. Nang makalabas silang 3 sa daanan, nawala ang mga kakaibang nilalang. Nakakunot ang noo. Tinanong ni James, ano iyon? Nilingan nina Hadrian at Herbert si Mia na siya lang ang pamilyar sa lugar. Umiling si Mia. Ang mensaheng ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid sa taong iyon ay may magaspang na paglalarawan lamang. Alam niya lang na ang pag-abot sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo at pagkatalo sa Phantom Beast ay nangangahulugan ng matagumpay na pagdaan sa checkpoint na ito. Hindi niya alam ang mga detalye. So, pwede lang tayong pumasok. Nakatingin sa mga pader na bato sa unahan. Nagpatuloy si Hadrian. Ito ay dapat na naiwan ng isang powerhouse, kung pagkapasok natin sa daanan. Ang mga inscription sa mga pader na bato ay maglulunsad ng mga pag-atake. Susubukan ko muna. Habang nagsasalita, umusad siya. Hindi nagtagal. Nagpakita siya sa daanan. Sa sandaling lumitaw siya. Nabuhay ang mga teksto sa mga pader na bato. Naging mga anino sila na may hawak na iba't ibang uri ng armas. Patuloy na umaatake sa nanghihimasok. Ang bawat pag-atake ay katangi-tangi. At ang kanilang koordinasyon ay walang putol. Bukod dito, nakakatakot ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake.
Naramdaman ni James na ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay katulad ng ranggo ng paglilinang ni Hadrian. Sa una, maaaring iwasan ni Hadrian ang mga pag-atake ng maluwag at lumaban. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsulong ng 100 metro, hindi na siya makapagpatuloy pa sulong. Kaya lang niyang umalis. May mga sugat na ang kanyang katawan bago ito. Matapos muling masugatan, maraming dagwang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga sugat na ito ay walang halaga sa kanya dahil siya ay isang powerhouse ng quasi-ancestral god rank. Hindi ko kayang dumaan dito. Umiling si Hadrian at sinabing, masyado silang malakas. Hindi ako makalusot sa kanila. Saglit na tumitig sa mga pader na bato. Nagsalita si James, susubukan ko. Pagkatapos, naglakad siya pasulong. Nang si James ay nasa daanan, ang mga teksto sa mga pader na bato ay nabuhay at naging mga anino. Hawak ang lahat ng uri ng armas. Nagsimulang salakayin siya ng mga anino. Sa isang maikling sandali, ang hindi mabilang na mga anino ay naglunsad ng mga pag-atake na nagpapataas ng kanyang bilis upang makaiwas sa mga pag-atake. Walang tigil ang paggalaw ng kanyang katawan. Hindi nagtagal. Umabot siya ng 100 metro. Pagdating niya doon, isang anino ang dumaan. At sa sandaling ito ay dumaan. Siya ay nagtamo ng mga pinsala. Isang madugong sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa ikapitong langit ng Grand Emperor rank. Ngunit siya ay nasugatan kaagad. Hindi lamang mga sugat ang kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang buong katawan ay natatakpan din ng mga sugat. Ilang saglit lang, libo-libong galos ang nadagdag sa kanyang katawan. Mahaba pa ang daan hanggang sa matapos ang daanan. Ito ay hindi bababa sa 10,000 metro. Kung patuloy siyang sumulong, tiyak na mabibigo siya. Sa oras na ito, sinubukan niyang gamitin ang space path para makapasok sa kalawakan at maiwasan ang mga pag-atake. Sa kasamaang palad, ang lugar na ito ay may mga paghihigpit. Hindi niya magagamit ang space path dito. Kaya, gusto niyang gamitin ang time path para ihinto ang oras. Gayunpaman, ang time path ay pinaghigpitan din ng mahiwagang kapangyarihan. Napagpasyahan niyang hindi siya maging walang ingat. Kaya agad siyang tumalikod at bumalik sa labas ng daanan. Hindi ka rin makakadaan. Mabigat ang ekspresyon nilang tatlo. May mga sugat si James sa buong katawan. Gamit ang life path, bumangon kaagad ang sigla sa kanyang katawan at agad na gumaling ang mga sugat sa kanyang katawan. Nakatingin sa kakaibang daanan sa unahan. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Umabant din si James ng humigit kumulang 100 metro. Sa panahong ito, napagtanto niya na ang mga anino ay hindi talaga nabubuhay na nilalang. Sa halip, sila ay mga ilusyon na nilikha ng mga batas. Ang mas malalim na pagsulong niya, mas nakakatakot ang mga batas. Upang makapasa, kailangan ng isa na maunawaan ang mga batas. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanila ay madadaanan ng isa. Gayunpaman, ang mga batas ay masyadong malalim. Sa kasalukuyang cultivation rank ni James, hindi niya maintindihan ang mga ito sa napakaikling panahon. Ito ba ay isang ilusyon? Tanong ni Herbert. Ang tanong niya na ikinagulat ng lahat ng naroon. Biglang may na-realize si Hadrian sa sinabi niyang, tama. Sa malalim na bahagi ng palasyo, mayroong isang phantom beast na maaaring lumikha ng walang limitasyong mga ilusyon. Kaya, anuman ang ating nakita at naranasan ay maaaring mga ilusyon. Kung babaliin natin ang mga ilusyon, maaari tayong umalis. Tumango si Mia at tumugon. Pwede naman. Bigla namang nagsalita si Herbert. Dahil isa itong ilusyon. Lahat ng pag-atake ay walang silbi. Subukan ko. Muli, pumasok siya sa daanan. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin ang mga pag-atake ng mga anino at hinayaan siyang atakihin siya ng mga ito.
Gayunpaman, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga pinsala halos kaagad. Lahat ay isang ilusyon. Wala siyang pakialam sa kanyang mga sugat at nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagtagal. Hindi na niya nakayanan ang mga pag-atake. Dahil masyadong malala ang mga sugat niya. Napilitan siyang umalis. Lumitaw sa labas ng daanan. Nagngangalit siya at sinabi, "Sa sakit, hindi ito isang ilusyon. Ito ay totoo. Hindi ko kayang tiisin ng matagal." Sabi ni Mia, marahil ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang lugar na ito. Dahil nasa isang ilusyon. Imposibleng malaman na ang isa ay iisa dahil ang mundo ng ilusyon ay kapareho ng totoong mundo. Susubukan ko uli. Nagpasya si James na subukan muli ang CP. Dahil ang CP ay isang ilusyon. Sinubukan nito ang kanyang kaisipan. Kung hindi makadaan si Herbert sa daanan, ipinakita nito na wala siyang matibay na kaisipan. Hindi malakas ang kanyang cultivation heart. Huminga ng malalim si James na naglakad pasulong. Sa sandaling pumasok siya sa daanan. Maraming anino ang lumitaw at patuloy na umaatake sa kanya. Mga sugat sa talam, mga sugat sa espada, sa isang iglap. Maraming sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Ramdam niya ang sakit ng bawat pag-atake. Masyadong totoo ang pakiramdam. Hindi ito naramdaman na parang isang ilusyon. Gayunpaman, gusto pa rin niyang subukang dumaan sa daanan. Hindi pinapansin ang mga galos sa kanyang katawan at ang pag-atake ng mga anino. Nagpatuloy siya sa paglalakad, lalong lumakas ang mga pag-atake ng mga anino. At mas maraming galos ang nadagdag sa kanyang katawan. Parehong ang kanyang pisikal na katawan at kaluluwa ay nagdusa ng mga pinsala. Hindi nagtagal, naging malabo ang kanyang isip. Ito ay isang ilusyon. Ito ay tiyak na isang ilusyon. Isa lang ang nasa isip ni James. Ang huwag pansinin ang lahat ng bagay sa labas ng mundo. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat. Lahat ng iyon ay peke. Unti-unti, nararamdaman niyang hindi na siya makaka-advance pa. Sa sandaling iyon, nagdududa siya. Isa ba talaga itong ilusyon? Pinagdudahan niya ito. Napakabilis. Pinawi niya ang pagdududa. Sa kabila ng hindi mabilang na pag-atake ng mga anino. Dahan-dahan siyang sumulong. Sa labas ng daanan. Pinagmasdan ng tatlo si James na dahan daw ang umuusad habang inaatake siya ng maraming anino. Nakita nila ang kanyang katawan na puno ng mga sugat at dugo. Hindi napigilan ni Mia na sumigaw. Kung hindi mo kayang tiisin, sumuko ka na. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka. Gayunpaman, nakalimutan ni James ang lahat. Ang labas ng mundo ay wala sa kanyang negosyo. Sa pagpikit niya, nawala ang mga anino sa kanyang mga mata at isipan. Isang maliwanag na landas lamang ang nasa isip niya. Naglakad siya pasulong sa maliwanag na landas na ito. Ang pakiramdam ng sakit ay unti-unting nabawasan. At ang kanyang malabong isip ay naging malinaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At nawala ang paningin sa kanyang harapan. Ang daanan ay nawala. At ito ay napalitan ng pangunahing bulwagan ng isang palasyo. Sa main hall, may tatlong tao. Ito ay talagang isang ilusyon. Herbert continued. Mukhang hindi stable at strong enough ang cultivation heart ko. Napabuntong hininga si Hadrian. Hindi madaanan ng karaniwang tao ang daanan. Sa kabutihang palad, si Master ay nasa paligid ng oras na ito. Kung hindi natin masisira ang ilusyong ito. Huminga ng malalim si James. Gamit ang kanyang malakas na cultivation heart. Dumaan siya sa ilusyon. Noong una, malapit na siyang sumuko. Kaya niyang basagin ang ilusyon dahil may nagsabi sa kanya na baka ilusyon lang ito bago ito. Kung napadpad siya dito mag-isa. Hindi siya makakaalis kahit gusto niya. Ito ay dahil hindi niya iuugnay ang lahat ng ito sa isang ilusyon. Napatingin si James sa palasyo. Napakalaki nito. Halos 1,000 metro kwadrado. Ang buong lugar ay selyado. At walang labasan.
Paano tayo aalis sa lugar na ito? Inilibot ni James ang paligid at nagtanong. Umiling ang tatlo. First time din nila dito. At hindi pa nila na-encounter ang ganoong sitwasyon. Kaya, sila, masyadong, ay walang ideya kung ano ang gagawin. Nang matarante si James, isang sinag ng liwanag ang lumitaw bago lumitaw ang isang anino sa pangunahing bulwagan. Nang makita ang anino, natigilan si James at hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. James, kaya mo talagang tumakbo. Ang taong lumitaw ay tumingin kay James na may mga mata na puno ng layuning pumatay. Herschel, naikuyong ni James ang kanyang kamao at panga. Nang makita ng tatlo ang tao ay napaatras din sila dahil nakakakilabot ang aura ng tao. Inapi sila nito, tsaka kilala nila yung tao. Siya ang young master ng Mount Heavenly Path. At ang kanyang pag-iral mismo ay nakakatakot. Isinasantabi ang background ng Mount Heavenly Path. Si Herschel ay isang Terra Ancestral God mismo. Bukod pa riyan, makakalaban niya ang Kylem Ancestral God powerhouses. Kalahati. Naghinala ang tatlo sa kanya. Bakit nandito ang young master ng Mount Heavenly Path? Nandito ba siya para kay James? Lumingon ang tatlo kay James. Nakatayo sa main hall. Tumingin si Herschel kay James at ngumiti. James, hindi ka na makakatakas this time. Ito ang lugar kung saan ka mamamatay. Habang nagsasalita siya, isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanya. Hindi nakayanan ni James ang aura at napaluhod sa lupa. Bukod doon, sa ilalim ng presyon ng malakas na aura na ito, lumitaw ang mga bitak sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, pumutok ang kanyang katawan at nasugatan ng husto ang kanyang kaluluwa. Nabasag ang matigas na lupang kanyang kinalulutungan. Puno siya ng dugo at pawis. Nadistorbo ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo, isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nakaupo habang ang kanyang mahaba at hubad na mga binti sa mesa. Sa likod niya, may ilang mabalahibong buntot. Siya ay tumingin kahanga-hanga. At ang kanyang hitsura ay napakaganda. Siya ay kaakit-akit. Nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Ngumiti siya, na nagsasabing, mukhang kawili-wili ang taong ito. Kung siya ay may ganoong kasaysayan kasama ang young master of Mount Heavenly Path. Gusto kong makita kung kaya mong sirain ang ilusyon kahit kaharap mo ang taong pinakakinatakutan mo. Samantala, sinusubukan ni James ang kanyang makakaya na tiisin ang pressure sa palasyo. Sa sandaling ito, naiintindihan niya ang nangyayari. Bakit lalabas si Herschel dito? Isa itong ilusyon. Sa pag-iisip nito, ginamit niya agad ang lahat ng kanyang kapangyarihan para lumaban. Malakas siyang umatake at nilasla si Herschel, na nagpawala sa kanya. Isa itong ilusyon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni James ang sitwasyon. Ang lahat ay dahil sa katotohanan na minsang sinabi ni Herschel na hindi niya personal na aatakihin si James. Magpapadala lamang siya ng mga buhay na nilalang na ang antas ng paglilinang ay 2 antas na mas mataas kaysa sa huli upang patayin siya. Dahil dito, alam ni James na ang sitwasyon ay isang ilusyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, sinira niya ang ilusyon. Ang eksena sa harap niya ay muling nagbago, at ang iilan ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang disyerto. Huminga ng malalim si James. Masyadong nakakatakot ang lahat. Ang Phantom Beast na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo ay nakakatakot. Nagawa nitong malaman kung ano ang pinakakinatatakutan ni James at lumikha ng isang ilusyon. Bukod pa riyan, parang totoo ang ilusyon. Hindi lang siya ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ni Herschel.com, alam din ng mga kasamahan niya. Napatingin ang tatlo kay James. Bahagyang kumunat ang noo. Gustong magtanong ni Mia kay James ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tanungin sila. Samantala,
Hindi masyadong inisip ito ni Hadrian ng Stuarts at nagtanong, "Sino ka? Paano ka naging mga kaaway sa Mount Heavenly Path? Kahit ang young master ng Mount Heavenly Path ay gustong patayin ka ng personal." Nang sumulyap si James kay Hadrian ay agad na itinikom ng huli ang bibig at hindi na itinuloy ang pagtatanong. Walang paliwanag si James habang inilibot ang tingin sa paligid. Isa itong malawak na disyerto. At napapaligiran sila ng gintong buhangin. Sa di kalayuan, umihip ang hangin. Lumipad sa langit ang gintong buhangin. Nasaan ba tayo? Nagsalubong ang kilay ni James. Pagkatapos, nagsalita si Mia, "Ilusyon din siguro ito. Ang Phantom Beast ay talagang nakakatakot. Na lumilikha ng ilusyon pagkatapos ng ilusyon. Halos imposibleng makarating sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo." Tama ka, walang takot si James. Ngunit natatakot na siya ngayon sa mga panlilinlang ng Phantom Beast. Sunod-sunod ang ilusyon. Kailan ito matatapos? Susunod. Kailangan niyang humanap ng paraan para wakasan ang ilusyon. Gayunpaman, nasa disyerto sila na walang nakikitang buhay na nilalang o kaaway. Paano nila masisira ang ilusyon sa pagkakataong ito? Maglibot tayo sa lugar, mungkahi ni Mia. Tumango si James. Nagsimula silang maglakad sa disyerto. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang oasis. Sa oasis, mayroong isang gusali. Hindi maluho o simple, mukhang engrandi ito sa malayo. Ang pulang dingding sa labas ay ginawang kapansin-pansin ang manor. Dumating ang iilan bago ang manor. Nang makarating sila sa entrance ay bumukas ang pinto. Isang maganda at eleganteng babae na nakasuot ng puting damit na may mahabang itim na buhok ang lumabas sa pinto. "Honey, bumalik ka na." Nakangiting nagmamadaling lumapit ang babae at hinayla ang kamay ni James. Mukhang masaya siya. "Thea." Bigla namang nagulat si James. Hindi niya maiwasang abutin at hilahin si Thea sa isang yakap. "Thea, nahanap na rin kita. Sa wakas nakabalik ka na. Alam mo ba kung gaano ako kalungkot noong wala ka?" "Silly, wala ba ako dito? Ipagpatuloy natin ang pag-uusap sa loob." Hinayla si James. Naglakad si Thea papunta sa looban. Samantala, gulat na gulat ang tatlo. Nagpalitan sila ng tingin at walang ideya kung ano ang nangyayari. Bria Callahan. Imposible. Paano kaya siya? Anong relasyon ang ibinabahagi niya sa kanya? Wala pa akong narinig na may partner si Bria. Kung mayroon siya, ang kanyang kapareha ay ang young master ng Mount Heavenly Path. Lantaran niyang niligawan si Bria pero tinanggihan. Pinag-usapan ng tatlo ang sitwasyon. Pagkatapos, sinundan nila si James at pumasok sa mansyon. Sa rest area ng courtyard, kumapit si Thea kay James habang nag-uusap sila. Hindi alam ni Mia kung anong relasyon ang ibinahagi ni James kay Bria. Ngunit alam niyang hindi lalabas dito si Bria. Siya ay isang ilusyon. Ito ay ang multo na hayop sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo. Ginamit nito si James. Hindi malay na mga kaisipan upang bumuo ng mga ilusyon. "Master, hindi siya totoo. Siya ay isang ilusyon. Hindi ka maaaring mawala dito. Kung hindi mo babaliin ang ilusyon, tuluyan ka ng mapadpad dito." Paalala ni Mia. Siyempre, alam ni James na isa itong ilusyon. Siya ay matino. Si Thea ng Apocalypse Age ay naging bahagi na ng Ancestral God Rank Elixir.com gayunpaman. Hindi alam ng Thea sa panahong ito ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, kahit na alam ni James na ito ay isang ilusyon. Kahit na alam niyang ang Thea na nauna sa kanya ay peke. Namiss niya ito ng labis na hindi niya matiis na basagin ang ilusyon. Maya-maya, tumayo na siya. Sa tabi niya, tumayo din si Thea, nalilito. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Honey, anong problema?" Tinitigan ni James si Thea, ang kanyang mukha, at ang kanyang mga pilik mata. She looked so real. Habang itinataas niya ang kanyang kamay,
Isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang kamay. Napaatras si Thea ng ilang hakbang. Sa mga mata na puno ng luha. Siya ay nagpakita ng kaawa-awa. Honey, sasampalin mo ba ako? Pumikit si James at naisip. Thea, hahanapin kita. Hindi mahalaga kung sino ka sa panahong ito. Hahanapin talaga kita sa puso ko. Tapos, sinampal niya si Thea. Napakalakas ng sampal kaya nang makarating ito sa kanya ay agad na nawala ang kanyang katawan. Nawala ang tanawin kasama si Thea. Nang lumitaw muli ang eksena sa harap nila. Napadpad sila sa madilim na palasyo. Phew! Huminga ng malalim si James at bumantong hininga. Napakatotoo noon. Para sa isang sandali, gusto kong mawala sa ilusyon magpakailanman. Nakatingin kay James na may gulat na ekspresyon. Hindi maiwasan ni Herbert na magtanong. Master, ano ang relasyon niyo ni Brie? Napatingin si James kay Herbert. Sabay pigil sa pagsasalita ni Herbert. Natigilan ang dalawa pa. Masyadong nakakatakot ang taong naglalagay ng facade. Gusto siyang patayin ng young master ng Mount Heavenly Path. Bukod pa rito, si Brie, ang pinaka-nakakatakot na kalahan, ay nagkaroon ng malabong relasyon sa kanya. Samantala, pinagmasdan ni James ang paligid. Nasa isang itim na palasyo sila. May mga pinto kung saan-saan. Ngunit lahat sila ay sarado. Nagsalita siya. Ito siguro ang palasyo kung saan naroon ang Phantom Beast. Saang direksyon tayo dapat tumungo? Umiling ang tatlo. Sa isang random na direksyon. Itinuro ni James ang isang direksyon at sinabing, maglakad tayo dito. Habang nagsasalita, nagsimula siyang maglakad. At hindi nagtagal, nakarating siya sa harap ng isang pinto. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok sa lugar. Samantala, malalim ang iniisip ng isang kaakit-akit. Matikas, magandang babae na may puting damit. Sino ang lalaking ito? Ang young master ng Mount Heavenly Path ay may sama ng loob laban sa kanya. At ngayon ay nakikibahagi siya sa isang hindi maliwanag na relasyon kay Brie ng Callaghans. Ang magandang babaeng ito ay ang Phantom Beast na maaaring lumikha ng mga ilusyon. Nilinang niya ang Phantom Path. Maaari siyang lumikha ng iba't ibang mga ilusyon. At ang mga ilusyon ay lilito na tunay na mahirap sabihin sa kanila na bukod sa katotohanan. Kahit na ginamit niya ang subconscious mind ng isang buhay na nilalang upang lumikha ng mga ilusyon. Hindi siya maaaring sumisid sa kaluluwa ng isang buhay na nilalang at makita ang lahat. Lumaki ang interes niya kay James. Gusto niyang malaman ang pinakamalaking sikreto nito. Samantala, ganoon din ang iniisip ni James na naglalakad sa loob ng palasyo. Ang hitsura ni Herschel at Thea ay nagparamdam sa kanya na ginagamit ng Phantom Beast na nagtatago sa dilim ang kanyang takot at pananabik upang lumikha ng mga ilusyon. Kung maaari niyang panatilihing malinaw ang kanyang isipan, ang kaaway ay hindi makakalikha ng mga ilusyon. Nang maunawaan ni James ang sitwasyon, sinimulan niyang linisin ang kanyang isipan upang ang Phantom Beast na nagtatago sa dilim ay hindi magkaroon ng pagkakataon na lumikha ng mga ilusyon. Sa kanyang patuloy na paglalakad sa palasyo, hindi na siya pumasok sa anumang ilusyon. Hindi nagtagal, nakita niya ang lugar kung nasaan ang Multo Beast. Isa itong malaking bulwagan. Sa bulwagan, isang kaakit-akit na batang babae ang nakaupo. Pumalakpak. Pumalakpak, pumalakpak, tumayo ang dalaga at pumalakpak. Ang mga buntot sa kanyang likod ay nawala. Wala siyang pinagkaiba sa hitsura ng tao sa oras na ito. Maging si James ay hindi masabi kung ano ang kanyang bestial form. Nakakamangha. Ikaw ay talagang kamangha-mangha. Habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay, naglakad siya papunta kay James at iniskan siya. Nakangiting sabi niya, sa loob ng maraming taon. Ikaw ang pinakamabilis na nilalang na nakahanap sa akin. Kapansin-pansin, tinitigan siya ni James.
Alam niyang lahat ng mga ilusyon na nangyari kanina ay gawa niya. Sino ka? Bakit ka dito nananatili? Tanong ni James. Hindi siya sigurado kung ang Phantom Beast na ito ay inilagay dito ng Holy Master of Nothingness. Sumulyap kay Mia na katabi ni James. Ngumiti ang dalaga. Sigurado akong alam niyo na kung bakit ako nandito. Isinaayos ba ng Holy Master of Nothingness na pumunta ka rito? Tanong ni James. Sa pagbanggit ng Holy Master of Nothingness, nawala ang ngiti sa mukha ng dalaga nang napalitan ito ng kaseryosohan. Nang makitang nagbago ang ekspresyon nito, alam ni James na tama siya. Alam niyang totoo ang impormasyong ipinadala ng kapatid ni Mia. Ang bawat kahirapan sa Mount Nothingness ay iniwan ng Holy Master of Nothingness. Kaya naman, interesado si James sa kanya. Ang banal na Master of Nothingness ay isang macrocosm ancestral God. Sa universo na ito, sino ang makakapatay sa kanya? Patay na ba talaga siya? Kung patay na talaga siya, bakit ka mananatili rito ng maraming taon ng maluwag sa loob? Tinanong ni James ang mga tanong na kanina pa niya iniisip. Gayunpaman, hindi sinagot ng dalaga ang kanyang mga tanong. Nakangiting tumingin siya kay James at sinabing, "You are quite interesting and have great potential. Marahil ay maaari mong kumpletuhin ang mga pagsubok na naiwan ng banal na guro ng kawalan at matagumpay na makapasok sa palasyo ng kawalan. Pagpasok mo sa Palace of Nothingness, mauunawaan mo ang lahat. Kung hindi ka makapasok sa Palace of Nothingness, hindi ka karapat dapat na malaman ang lahat ng ito." Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Ayon sa kanyang plano, pagkatapos dumaan sa checkpoint na ito, maghahanap siya ng isang tahimik na lugar para sa pagtatanim. Gusto niyang lumakas. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, hindi siya makarating sa pinakamalalim na punto at makapasok sa Palace of Nothingness. Ang kapatid ni Mia, si Mago London, ay isang henyo, at siya ay nasa Terra Ancestral God rank. Kung nabigo ang naturang powerhouse na maabot ang Palace of Nothingness, paano ito maaabot ni James? Mukhang nakita ng dalaga ang iniisip ni James. Ngumiti siya at sinabing, ang lakas ng isang tao ay walang kinalaman sa pag-abot sa Palace of Nothingness. Nang marinig iyon, nagtanong si James, paano natin ito mararating? Nakangiting sumagot ang dalaga, kung gusto mong marating ang Palace of Nothingness, kailangan mong tuparin ang dalawang kondisyon. Ano sila? Tanong ni James. Sagot ng dalaga, unang-una, ito ay karma. Ang pag-abot sa Palace of Nothingness ay depende kung may karma ka o wala sa Palace of Nothingness.com kung meron man. Natupad mo na ang kondisyon para makapasok sa Palace of Nothingness. Karma, ungol ni James. Nasa kanya ang Dark Lotus. At ang kanyang katawan ay isang demonic body. Ang aura ng Dark Lotus ay pareho sa lugar na ito. At ang kapangyarihan ng kanyang katawan ay may parehong pinagmulan tulad ng demonic energy dito. Kaya dapat may karma siya. Ano pa? Tanong ni James. Sabi ng dalaga, ang isa pang kondisyon ay tungkol sa mentality ng isang tao. Kung ang isang tao ay may hindi magagapi na puso ng paglilinang, ang isa ay maaaring makapasok sa palasyo ng kawalan. Kung hindi, kahit na personal na dumating ang isang kailam ancestral god, hindi niya ito mapapasukan. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay James at nagpatuloy. Nalampasan mo ang checkpoint na ito. Pumasok ka. Narito ang isang paalala. Sa iyong paglalakbay sa Palace of Nothingness, magkakaroon ng maraming sangasanggang kalsada. At ang bawat kalsadang pipiliin mo ay magdadala sa iyo sa iba't ibang hamon. Kung ikaw ay mapalad at pinili mo ang pinakamaikling landas, kailangan mo lamang kumpletuhin ang tatlong hamon upang maabot ang Palace of Nothingness. Kung hindi ka pinalad, patuloy kang haharap sa mahihirap na hamon. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay at isang surge of power ang lumitaw.
Sinuportahan ng kapangyarihan si James at ang iba pa. Sabay-sabay na nawala si James at ang iba pa sa itim na palasyo. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang bulubundukin. Ang bulubundukin ay walang katapusan na may itim na ambon sa lahat ng dako. Kung walang sinuman sa kanila ang maaaring gumamit ng kanilang paningin o divine sense upang malaman ang sitwasyon ng mga lugar na malayo sa kanila. Sa wakas nakalabas na tayo. Huminga ng malalim si Hadrian. Kinilabutan pa rin si Herbert sa sinabi niyang, "It was too risky just now. Kung hindi natin kasama si Master, siguradong hindi tayo makakaalis." Sa kabilang banda, tumingin si Mia kay James at nagtanong, "Guro, ano ang gagawin mo ngayon?" Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Maya-maya, sabi niya, "Hindi muna ako pupunta sa Palace of Nothingness. Maghahanap ako ng malapit na lugar para sa pagtatanim." "Hindi ka pupunta." Kaagad, nakaramdam ng pagkabalisa si Herbert, na nagsabing, "Guro, sa iyong kakayahan, maaabot mo ang palasyo ng kawalan." Sumunod si Mia at sinabing, "Tama siya. Ang Palace of Nothingness ay may dahilan sa likod ng pagkawalan ng Holy Master of Nothingness maraming taon na ang nakalilipas. Marahil ito ay nagsasangkot ng isang lihim. Ayaw mo bang malaman?" Umiling si James at sumagot, "Ayoko nang malaman." Bagamat medyo interesado siya sa mga bagay na iyon. Si Thea ang pinakamahalaga sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya dumating sa panahong ito ay upang mahanap si Thea. At saka, gusto pa rin siyang patayin ng Mount Heavenly Path. Kaya, kailangan ni James na pagbutihin ang kanyang mga kakayahan ng mabilis. Nasa Mount Nothingness sila, at naniniwala si James na kapag nalantad ang kanyang lokasyon, pupunta ang mga outsiders sa Mount Nothingness at hahanapin siya. Ang mga gustong pumatay sa kanya ay pawang walang talo na pag-iral sa kanilang mga kaharian. Ang kanilang cultivation hearts ay hindi rin matatalo. Kung nalampasan ni James ang illusion checkpoint, magagawa rin ng mga taong kasunod niya. Kaya naman, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagdaan sa mga checkpoint. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng lugar para sa closed-door meditation at sinusubukang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan sa maikling panahon. Dahil nakapagdesisyon na si James, hindi na mababago ng tatlo ang desisyon niya. Gayunpaman, hindi sila umalis. Sa halip, patuloy silang sumunod kay James. Nakahanap si James ng bundok at naglagay ng time formation sa ibabaw nito. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang closed-door meditation sa pagbuo ng oras. Hindi siya nag-aalala na ilantad ang kanyang sikreto. Sa pagtawag sa 5 elemento ng Genesis, binuo sila ni James sa elementalinversionformation.com kasabay nito. Ginamit niya ang Black Lotus na nag-ugat sa kawalan at sumisipsip ng demonic energy sa lugar na ito. Mula sa malayo, gulat na napatingin ang tatlo sa eksenang ito. Ang 5 elemento ng Genesis. Paano kaya? Bakit siya magkakaroon ng 5 Ancestral Masters 5 Elements of Genesis? Bukod dito, ang 5 elemento ng Genesis ay tumututol sa isa't isa. Hindi maaaring magkasabay ang lahat ng 5 elemento ng Genesis. Ano ang background niya? Natigilan ang tatlo. Samantala, tinitigan ni Mia ang Black Lotus sa kawalan at naramdaman ang Black Lotus na sumisipsip ng demonic energy. Hindi niya maiwasang magseryoso. Bulong niya sa sarili. Talaga kayang demonic lotus? Sa kasalukuyan, 3 beses na naiintindihan ni James ang bawat ausya. Ang kailangan lang niyang gawin ay simple, at iyon ay ang patuloy na pagsipsip ng enerhiya ng langit at lupa upang mapataas ang kanyang ranggo sa paglilinang. Sa panahon ng proseso, hindi maaaring magkaroon ng anumang panghihimasok si James. Kapag sapat na ang enerhiya ng langit at lupa, maaari na siyang magkaroon ng tagumpay. Maaabot niya ang Grand Emperor rank.
Pagkatapos lamang makapasok sa Grand Emperor rank kailangan niyang simulan ang pag-unawa sa landas. Nang maabot niya ang Grand Emperor rank, ang pagtaas ng kanyang ranggo ay wala nang kinalaman sa oras. Nakasalalay lamang ito sa kanyang kakayahan sa pag-unawa. Sa time formation, nakatutok si James sa kanyang cultivation. Habang ang tatlo sa labas ng time formation ay nabigla sa ipinatawag ni James. Ang dalawang kapatid ng mga Stewart ay nagulat sa 5 elemento ng Genesis. Sa kabilang banda, nahulog si Mia sa malalim na pag-iisip habang nakatingin sa Black Lotus. Naghintay ang tatlo sa labas ng 50 taon. Sa buong 50 taon na iyon, patuloy na naglilinang si James. Nararamdaman ng tatlo na lumalakas ang aura ni James.com ngayon. Alam na nilang totoo ang cultivation rank na naramdaman nila noong una nila siyang makilala. Sa oras na ito, sa Mount Heavenly Path, nalaman ni Herschel ang kinaroroonan sa nakalipas na ilang taon. Si James ay isang uri, kahit na nag-iwan ng sigil si Herschel sa katawan ni James. Medyo mahirap para sa kanya na alamin ang eksaktong lokasyon ni James. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nahanap na rin niya ang lokasyon ni James. Sa bundok ng kawalang saysay ng banal na kaharian ng kawalan. Nang matuklasan ni Herschel kung nasaan si James, natigilan siya habang bumubulong. Ang galing niya magtago. Hindi ako makapaniwala na nagtatago siya sa Mount Nothingness of the Divine Realm of Nothingness. Akala mo ba hindi kita hahabulin kung magtatago ka sa Mount Nothingness? Mangarap pa. Agad siyang nagpadala ng utos. Si James ay nasa Mount Nothingness sa Divine Realm of Nothingness. Pumunta ka na doon at patayin mo siya. Ipinadala niya ang utos at inutusan ang hindi magagapi na pag-aral ng ika-6 at ika-7 langit ng Grand Emperor rank sa Mount Heavenly Path na sundan si James. Kasabay nito, kumalat din ang balita mula sa Mount Heavenly Path. Si James ay nasa Mount Nothingness sa Divine Realm of Nothingness. Sinabi ng Mount Heavenly Path na dodoblehin nila ang naunang gantimpala para sa sinumang pumatay kay James. Mabilis na kumalat ang balita. At hindi nagtagal. Nalaman na ito ng buong Sansinukob. Samantala, sa Callahan Residence, nag-aalala rin si Thea tungkol kay James. Balita, nanatili siya sa isang hiwalay na patio. Ang kapaligiran ng courtyard ay elegante at mayaman sa espiritual na enerhiya. Habang siya ay nakaupo sa isang swing doon, ang kanyang katawan ay umindayog kasama nito. Nakatingin siya sa malayo habang malalim ang iniisip. Hindi alam kung ano ang iniisip niya. Tapos may babaeng lumapit kay Thea. Si Shena iyon. Bria. Napatigil sa pag-iisip si Thea dahil sa boses. Bumalik sa katinuan si Thea at sinulyapan si Shena na naglalakad. Tumango siya. Tinanong niya, may balita ba? Lumapit si Shena at umupo sa gilid. Sinabing, inihayag ng Mount Heavenly Path na tumungo na si James sa Divine Realm of Nothingness at pumasok sa Mount Nothingness. Nang marinig ang balita, tumayo si Thea. Ano? Mount Nothingness. Nabigla siya. Alam ni Thea na ang Mount Nothingness ay isang lugar kung saan kahit isang kailam ancestral god ay hindi nang ahas na pumasok. Bakit ba napaka-reckless niya? Ang Mount Nothingness ay puno ng panganib. Kung hindi niya papansinin, mamamatay siya. Bakit siya pupunta doon? Bahagyang umiling si Shena at sumagot. Hindi ko alam. Sinabi rin ng Mount Heavenly Path na dodoblehin nila ang naunang gantimpala para sa sinumang pumatay kay James. Nang marinig iyon ay nagdilim ang mukha ni Thea habang nagtanong. Sino ang lumabas sa Mount Heavenly Path? Sumagot si Shena. Ang nangungunang 10 outsiders ng 6th at 7th Heaven ng Grand Emperor rank mula sa huling Grand Tournament ng Universe ay bumaba na lahat sa bundok. Sila ay patungo sa Divine Realm of Nothingness ngayon. Kapag nakapasok na sila sa Mount Nothingness at nahanap si James, mahihirapan siyang makatakas. Lahat sila,
Nagulat si Thea. Oo, nagsusumamo. Sinabi ni Shena, Bria, kailangan mong mag-isip ng paraan. Ang mga taong ito ay hindi kapantay ni Honorius. Mas nakakatakot sila kaysa sa kanya. Kapag nahanap nila si James, hindi makakatakas si James. Maya-maya, kumalma si Thea. Alam niya ang potensyal ni James. Bukod dito, si James ay may mga palatandaan ng pag-unawa sa kapangyarihan ng karma. Sa sandaling nahawakan ni James ang kapangyarihan ng karma, bilang karagdagan sa 5 dakilang daan na naintindihan niya noon. Gaano man karaming mga outsiders ang pumunta para patayin si James. Mabibigo sila. Sa kasalukuyan, ang tanging inaalala niya ay ang cultivation rank ni James ay napakababa pa rin. Hindi siya magiging katapat ng outsiders. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol sa paghabol ng Mount Heavenly Path. Naisip niyang dalhin si James sa Callahan Residence. Ngunit si James ay napaka-persigido sa hindi pagdating. Huwag kang mag-alala, nakakatakot ang potential ni James. Parehong ang kanyang potensyal at talento ay tiyak na pinaka-nakakatakot sa panahong ito. Bigyan mo siya ng oras. Sigurado akong makakabangon siya. Saglit na nagmumuni-muni. Nagpatuloy si Thea. Malamang na pumasok siya sa Mount Nothingness para magkaroon ng mas maraming oras para sa cultivation. Ang Mount Nothingness ay isang lugar na naiwan ng huling macrocosm ancestral god. Ito ay lubhang mapanganib. Kung doon nagtago si James, kahit na maraming tao ang nagpunta para hanapin siya, mahihirapan silang hanapin siya. Nang marinig ang mga sinabi ni Thea, binitawan ni Shena ang kanyang pag-aalala. By the way, nagkita na ba kayo ni James? Tanong ni Shena. Natigilan si Thea sa tanong nito. Tinanong niya, bakit? Sagot ni Shena, sabi nila na Thea, noong unang dumating si James sa Callahan Residence. Tinawag niya ang tunay mong pangalan. Ang iyong pangalan ay hindi kilala sa labas ng mundo. Kahit sa residence. Iilan lang ang nakakaalam nito. So, paano nalaman ni James ang tungkol dito? Noon pa man ay gustong malaman ni Shena ang tungkol dito ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataong magtanong tungkol dito. Bahagyang umiling si Thea at sinabing, I've never met him prior to this. Hindi ko rin alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Talaga, hindi naniwala si Shena kay Thea. May katiyakan. Tumugon si Thea, talaga, tapos kakaiba siya. Hinawakan ni Shena ang kanyang baba. Sige, kung wala nang iba, pwede ka nang bumalik. Kapag may balita, ipaalam ka agad sa akin. Sige, tumayo si Shena. Nang aalis na siya ay may bigla siyang naalala. Tinanong niya, Bria, dapat nasa Mount Nothingness din si Wanda. Di ba? Tumango si Bria at sumagot. Oo, ito ay isang epoch mula noong siya ay pumasok sa Mount Nothingness. I wonder if she's stuck inside. Kaagad, sinabi ni Shena, pumunta din tayo sa Mount Nothingness. Hahanapin natin si Wanda at ibabalik natin siya. Umiling si Thea at tumugon. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang landas at kapahamakan. Dahil pinili ni Wanda na pumasok sa Mount Nothingness. Iyon ang kanyang landas. Kung talagang na-stuck siya sa Mount Nothingness, calamity niya iyon. Kung ayaw mong sumama, kalimutan mo na. Walang ibang sinasabi. Umalis si Shena. Isinagawa ni James ang kanyang paglilinang sa pagbuo ng oras. Ito ay 50 taon na sa labas ng mundo. Ngunit siya ay nagil-inang ng higit sa 10,000 taon sa pagbuo ng oras. Masyadong makapal ang demonic energy sa Mount Nothingness. Kahit na gumamit siya ng 10,000 taon para i-absorb ang demonic energy, kaunti lang ang makaka-absorb niya. Ang demonic energy ng langit at lupa ay marami pa rin. Pagkatapos ng higit sa 10,000 taon ng pagsusumikap, tumaas ang kanyang ranggo sa paglilinang. Ang kanyang pangunahing landas ay ang sword path. Ngayon,
Ang sword path ni James ay nakapasok na sa Quasi-Emperor Ranks 9th Tribulation. Kailangan lang niyang isagawa ang pagsasanib upang mabuo ang sigil. Pagkatapos, siya ay magiging isang Grand Emperor powerhouse. Ang mga kapangyarihan ng iba pang Ausya ay napabuti ng sabay-sabay. Lahat sila ay nakapasok sa ikatlong kapigatian ng Quasi-Emperor rank. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay umunlad din sa panahong ito. Dahil ang kapangyarihan sa Mount Nothingness ay demonic energy, na kapareho ng kanyang katawan. Pagkatapos makuha ng Black Lotus ang demonic energy, ang ilan sa kapangyarihan ay isasama sa kanyang pisikal na katawan. Nahahayaan ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan na tumaas ng hindi namamalayan. Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa tuktok ng ikapitong langit ng Grand Emperor rank. Kung magpapatuloy siya sa paglilinang, maaabot niya ang 8th heaven ng Grand Emperor rank. Sa panahong ito, hindi lang sa isang bagay ang pinagtuunan niya ng pansin. Patuloy niyang inunawa ang karma at ang mga tekstong kumakatawan sa karma upang mahulaan ang bawat pagbabago sa mga teksto. Dahil ang mga teksto ng karma ay masyadong malalim at mas mahiwaga kaysa sa curse character. Mas malalim na pinag-aralan ni James ang mga teksto. Mas misteryoso ang naramdaman niya tungkol sa mga teksto. Ang pagbabago sa mga teksto ng karma ay tila nauugnay sa langit at lupa. Ang lahat sa langit at lupa ay matatagpuan sa mahiwagang mga teksto ng karma. Half. Huminga ng malalim si James at saglit na tumigil sa paglilinang. Sa puntong ito, isang misteryosong kapangyarihan ang nakapaligid sa kanyang katawan. At ang kapangyarihan ay karma. Ito ay dahil ginamit niya ang 5 elemento ng Genesis sa panahong ito. Kapag ginamit niya ang 5 elemento ng Genesis, magkakaroon ng kapangyarihan ng karma. Sa panahong ito, ang kapangyarihan ng karma ay palaging nasa kanyang katawan. Napakalakas ng kapangyarihan ng karma sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa kanyang pag-unawa sa mga teksto ng karma, ang pinsala ng kapangyarihan ng karma sa kanya ay naging mas maliit. Ang kapangyarihan ng karma ay hindi na makapinsala sa kanyang katawan. Nasiyahan si James. Ang tanging ikinalulungkot niya ay hindi pa siya nakagawa ng paraan ng paglilinang upang makuha ang kapangyarihan ng karma. Kaya, hindi niya makuha ang kapangyarihan ng karma. Matapos magtanim ng ganoon katagal, nakaramdam ng pagod si James. Inalis niya ang 5 elemento ng Genesis. Nang malapit na niyang itabi ang Black Lotus, napagtanto niya na ang Black Lotus ay naging mas nakakatakot pagkatapos na sumipsip ng malaking halaga ng demonic energy. Ang kapangyarihan na lumabas mula sa Black Lotus ay mas malakas na ngayon. Ang aking natal lotus ay naging nakakatakot na. Ngayon, kahit gaano pa karaming tao ang pumatay sa akin, hindi ako natatakot. Ungol ni James bago iniligpit ang kanyang natal lotus. Pagkatapos, binawi niya ang pagbuo ng oras. Sa labas ng formation, 50 taon nang naghihintay ang tatlo. Hindi nila pinabayaang mag-isa si James dahil masyadong delikado ang Mount Nothingness. Kung maglilibot sila sa lugar, mahuhulog sila sa isang mapanganib na lugar at makulong magpakailanman. Nang matapos ni James ang kanyang closed-door meditation, tumayo ang tatlo na nasa hindi kalayuan. Guro, natapos mo na ba ang iyong paglilinang? Sabay na nagsalita ang tatlo. Nagsimulang maglakad si James papunta sa kanila habang hinihimas ang likod at tamad na sinabi. Matagal na akong nagsasaka, I should take a rest. Sinamantala ni Hadrian ang pagkakataong banggitin. Guro, bakit hindi natin ituloy ang pagsulong? Sinabi ng Phantom Beast na namamahala sa mga ilusyon na kung maganda ang ating kapalaran. Kailangan lang nating dumaan sa 3 checkpoints para makapasok sa Palace of Nothingness. Walang pakialam na sinabi ni James.
Sinabi din niya na kung masama ang ating kapalaran, patuloy tayong haharap sa mga hamon. At kailangan nating tuparin ang mga hamon ng walang katapusan. Wala akong oras para dyan. Sa halip na gamitin ang oras na ito para sa mga hamon, maaari ko ring mapayapang linangin ng ilang panahon at pagbutihin ang aking ranggo sa paglilinang.